Hinarang sa airport dahil sa cellphone sa bagahe. Yan pong ikinagalit ng isang pasahero sa Clark International Airport. Ang nag-viral na insidente sa pagsaksi ni June Veneracion. Isang galit na pasahero sa Clark International Airport ang makikitang kinukumpronta ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Sinasabat yung yung padala mo. O anong tawag dito? I-hold lang kayo. Ilo-hold. Sabi ng pasahero, hinarang siya ng mga taga-customs dahil sa dala niyang mga cellphone sa carry-on luggage. Yung phone pong yun, nire-box lang po. Second hand, tapos nire-format, tapos rene-box. Pero matapos makipagtalo, pinayagan din naman daw siyang makaalis at dala ang kanyang mga gamit. Kung alam mo po na tama ka, ipaglaban mo. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng customs sa Clark, paliwanag niya, 100,000 yan, ang sabi po niya. Tapos ang limit daw po is 10,000 pesos lang. Sabi ko po, padala lang ito. Tapos ang sabi po niya, bawal daw po ang magpadala. Kasi daw po, ako daw po ang nakapirma. Sabi ko po, yung iPhone na to, hindi po to 100,000. iPhone 12 lang po to. Tapos ako po ang bumili nito online. Kasi po yung nagpadala po kasi pinautang ko gamit po yung credit card ko. So ako po ang bumili. ang nangyari, kanyang ipinost sa social media at agad nag-viral. Sa incident report ng Port of Clark na ibinigay ng isang source, dumating ang pasahero sa Clark International Airport noong May 3. May mga nakita raw na selyadong cellphone sa carry-on luggage ng pasahero, kaya kinailangan ng examination. Nagalit daw ang pasahero sa mga customs personnel nang pinakausapan siya na susuriin ang kanyang carry-on luggage. Nang tignan naman ang kanyang customs baggage declaration form, no ang kanyang sagot sa tanong kung meron ba siyang dalang cellphone o iba pang kaparehong gadget, dalampas sa bilang na pang personal na gamit. Sabi ng isang opisyal ng customs, ibig sabihin kapag lampas ng isa ang dalang cellphone ng pasahero at bago, kailangang ideklara. Hindi kasama sa bilang ang ginagamit niya. Sa opisyal na pahayag ng Bureau of Customs Port of Clark, nabigo raw ang pasahero na ideklara ang naturang mga item na maituturing na durable goods sa customs declaration form. Ang hindi raw pagdedeklara nito ay paglabag sa batas at maaring mauwi sa pagkumpiska at iba pang multa. Sa ilalim ng alituntunin ng customs, ang mga OFW may pribileho dapat na magpasok ng mga produkto at gamit na tax-free basta't hindi lalagpas sa 150,000 pesos ang halaga. Pero sa bahagi ng type of traveler, resident daw ang deklarasyon ng nagrereklamong pasahero at hindi OFW. Nang mag-viral ang insidente, nakipagdialogo si Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio sa mga opisyal ng Port of Clark ng Customs. Inilatag sa kanya ng mga taga-customs ang mga detalye ng insidente. Ano ako na dineklara ko, OFW kayo. So ang pinataw sa iyo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa iyo, 150. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.